Tinatanggal niya yung mga, alam mo na, dumi-dumi, mga ano, mga tutuyot, tinatanggal niya yun. Ano sabi ng verse 2? Doon makita natin, bilang reference, sa verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, ano daw sabi, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So yun pala yung goal. Kaya pala yung sanga na sabi dun sa last phrase, bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Wow! Yun pala yung goal ng gardener ng ating Ama. Na para lalo ka palang magbunga, meron siyang cleaning, pruning, shaping, trimming na ginagawa sa atin. Para lalo tayong magbunga. Para lalo tayong lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang tinuturo pala dito ng ating Panginoong Jesucristo, yung ating Ama sa langit, yung ating Diyos Ama, ay palaging aktibo sa paggawa sa buhay ng kanyang mga anak. Hello? So, napakaganda nun. Ang ating Ama ay patuloy na nangangalaga sa atin na kanyang mga anak. So, ibig sabihin, hindi siya malayo. Ang Diyos Ama ay hindi siya, walang pakialam sa atin. Siya ay patuloy na nangangalaga para sa atin. And listen, ating Ama. Are you ready? Ang ating Ama, siya din ang may control ng bawat detalye ng ating buhay. Pwede yun? Ating Ama sa lahat, na tagapangalaga, siya rin ang may control ng bawat detalye ng ating buhay para sa ating katitibay, para sa ating ikalalago spiritual. So kahit yung mga dagok sa buhay, so kahit yung mga may hirap na pinagdadaanan ko ngayon, kontrolado niya. Ano sabi? Kahit sa mga may hirap na pinagdaraanan mo ngayon sa buhay, bahagi ang gusto. Siya ang may control ng bawat detalye ng iyong buhay sa mga problema, pagsubok, suliranin na kinakaharap mo ngayon, kasama ang Diyos diyan. At siya ang may control ng lahat ng yan. Ang iyong karamdaman, ang problema mo sa pamilya, panahon na ikaw ay nawalan ng mahal mo sa buhay, namumroblema ka sa pera, lahat ng discouragement, disappointment na tanggap mo, lahat ng mga gusto mo sanang mangyari ay hindi pa nangyayari ngayon. Meron kang mga pinapanalangin sa Diyos pero hindi pa rin tinutugon, sinasagot ng Diyos. May mga pagsubok ka sa trabaho or maybe nawalan ka ng trabaho sa iyong ministry, sa iyong pang-araw-araw na buhay. Na lamang, araw-araw meron tayong kinakaharap na pagsubok, lahat ng yan. Bahagi yan ng pruning process ng Diyos. Bahagi yan ng paghubog sa iyo ng Diyos. Kaya lahat ng bagay ay mayroon dahilan. Mayroong purpose. Kahit yung pag-uusig na ginagawa sa atin, sa pagtindig natin sa pananampalataya, kasama rin yan. Yung nire-reject tayo sa ating pananampalataya, kasama din sa karunong, sa karunungan ng Diyos. Yan ang pangangalaga ng Ama sa atin.
Yung sabi ng Romans chapter 8 verse 28. Romans chapter 8 verse 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ang ganda. Doon yung meron kasing mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya kasi, na kapag sila ay nagpuso o nag-hirap, are you with me? Sundan niyo ba? Pero kasi mga mananampalataya, baka isa ka dun mga mananampalataya, pag sila ay humarap sa mga matitinding pagsubok, siguro lahat naman tayo rito dumaan sa ganun no? Mayroong mga pagsubok na dumaan sa akin. Alam niyo yung mga mananampalataya, iniisip nila, pagka ganun ang nangyari sa kabuhay nila, pakiramdam nila, hindi mo na sila. Ganun ka ba pagka nahihirapan? Ganun ba tayo pag nahihirapan? Sasabihin natin, ganun ba tayo? Tapos pagka punong-puno tayo ng problema, sabihin natin, hindi na siguro ako mahal ng Diyos. Hindi na siya nagmamalasakit sa akin. Tapos yung pagdidisiplina na ginagawa ng Diyos sa kanya o sa kanila ay para bang parusa sa kanila. Para silang pinarusahan dahil mga nangyari. Hindi nila nakikita na yun pala ay pagmamahal sa kanila ng Diyos. Okay, naman sabi ng aklat ng Hebrews, diba? Chapter 12. Nasa verse 6. Hindi na nakita yun. Ngayon, ginagawa sa kanila ng Diyos ay itinatama sila. Nililid sila ng Panginoon sa tamang direksyon. Kasi may mga Kristiyano, aminin man natin o hindi. May mga Kristiyano na gusto madali ang buwan. Sino ba naman ang ayaw ng maghihirap, di ba? Gusto natin, easy tayo. Kaya easy money. Kahit easy life, gusto natin yun. Sino ba naman ang may gusto na naghihirap? Di ba? Pero hindi kasi pinangako ng Diyos na kapag naging Kristiyano ka, ay magiging madali. Mga panahon na yung pananampalataya susubukin. Yan po yung tunay. Kasi, ako niyan, hindi kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos. Kaya inuupo. Kasi, ebidensya yun ang kanyang pangangalaga. Pag-ilan. Kaya inuupo ng Diyos. Kasi ebidensya yun kanyang pangangalaga. Kaya ka dinidisiplina ng Diyos si ebidensya yon ng pagmamahal niya. Kuha nyo, ebidensya ng pagmamahal niya. Ano ba tanggapin?
O sabihin mo, ayoko ng ganitong klaseng pagmamahal. Eh, ayaw mo nang hinuhubog ka, pinalalakas ka, pinapatibay ka ng Diyos. Sa lahat ng ito, sa lahat ng pinakaharap ko sa mundo. Kaya ano dapat natin gawin? Gawin natin, magtiwala tayo sa Diyos. Pagtiwala tayo na siya ang gumagawa sa lahat ng ito para sa atin, dinamang kabubuti. Diba sabi ng Romans 8 verse 28? Sa ating ikabubuti. Na palagi kang mag-depend, mag-rely sa Diyos, sa kanyang karunungan, kahit sa mga panahon na para bang hindi mo na unawaan. Hindi mo na iintindihan sa ngayon. Pero nandoon ang iyong pagtitiwala dahil si Kristo, dahil ang Diyos ay nananatiling siya noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. So yung Diyos na may control ng lahat ng bagay. At hayaan natin, sana ang salita ng Diyos araw-araw para sa atin, ang magtuwid sa atin, ang humubog sa atin, sa ating pananampalataya. At kapag nakita natin na tayo'y nagkamali sa lahat ng ito, anong marapat na maging tugon natin? Tumugon tayo ng may pagsisisi, ng may pananampalataya sa Diyos. At sana, manatili tayo nakakonekta kay Kristo. Manatiling nakakonekta sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, paano ko ipapakita yun? Simple lang. Maging tapat ka sa pagdalo ng church. Kita niyan? Kasi, ang nananatili kay Kristo, magpapatuloy siya na maging tapat sa pagdalo sa church. Tapos pagka mayroong activity, may mga gawain, kasama ka doon, nagiging active ka. Magpapakita yun. Nakikita ikaw ay nananatili kay Kristo. Ano pa? Ano napagit natin kanina? Gamitin natin ang maraming kaparaanan na ibinigay ng Diyos para tayo'y makapanatili kay Kristo. Ano yun? Ano yun? Pagpatuloy kang manalangin sa Kanya araw-araw. Araw-araw kang mag-devotion. Araw-araw kang magbasa ng salita ng Diyos. Are you with me? Pagpapakita yun na ikaw nga'y nananatili kay Yesu Kristo. Meron pa sa atin na hindi pa nababautismuhan. Sumunod ka sa tawag ng bautismo. Papakita rin yun na ikaw ay nananatili kay Kristo. At ikaw ay makasama rin namin pagdating ng araw. Susunod nga na linggo, din ang ating gagawin. Tayo sama-sama, pagsasalo-salo ng tinapay. Kapain ng tinapay. Alalahanin natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ang sa pananatili, makita na tayo nananatili nga kay Kristo. Medyo kung lagi mong aasamin na makasama kayo ang iyong mga kapatid sa Panginoon. Wala na bukas, anong araw bukas? Lunes. Lunes pa lang, gusto mo na maglinggo na eh. Ganun. Kasi nga, sabik ka na makasama
yung mga kapatid ko sa Panginoon. Sabik ka na magpuri sa Diyos. Sabik ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Nauuhaw ka palagi sa mga salita ng Diyos. Yun ang pagpapakita na ikaw ay nananatili na kay Diyos. At pagtatapos, alam natin lahat ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Diyos, si Jesus, na kayo ay sa krus ng Kalbaryo. Alasog-lasog ang kanyang katawan. Natigis ang kanyang dugo. Namatay siya. Hindi din sa ikatlong araw, huling na buhay. Wala sa mga patay. Yun ang Ebanghelyo. Yun doon sa krus ng Kalbaryo. Para pang siya yung pinutol. Sa siya yung nagdusa. Siya yung naghirap. Siya yung namatay. Ako sa'yo. Ang sa ganun, anong magawa niya? Anong ginawa niya para sa akin? Tayo namang hiwalay sa Diyos ay makikonnect ang tuloy. Yan. Yun ang tuloy. Yun ang mabuting balita na nadala sa atin, ating Panginoon Jesus. Siya ang dahilan. Kaya kung paano tayo nanubalik na nakakonekta sa Diyos. Hindi dahil kay Yesu Kristo. Kaya kung wala si Yesu Kristo, wala tayong magagawa. Hindi natin matatamo, matatangka ang walang hanggang buhay na ipinangako na sa atin. So, ganoon. Na tayo pinananatili at pinangangalagaan at Diyos. Kasi ito sa isang quote from John Calvin. Sabi niya, outside Christ, nothing is to be found but death and darkness. In Christ alone is life. Tagalog. Ikaw ay labas kay Kristo. Kung ikaw ay wala kay Kristo, wala kang ibang matatagpuan kundi kamatayan at kadiliman. Ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, may buhay. May buhay. Pagkulang. Ay manalangin ito. Kapangyarihan naming Diyos, salamat po sa ating lugar. Dalang mensahe sa amin sa araw nito. Tunay na kami ay pagpala. Kita namin ang ganda ng mga kapakayagan sa Kristo. At ang kita rin namin inyo pong napakalaking biyaya. Kami na mga makasalanan yung iniligtas sa kapahamakan. Iniligtas kami sa kupon o dahil o sa amin sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Kaya nawa, lahat ng ito nakita namin o napag-aralan ay manatili nawa sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at kami ay palaging sumunod sa iyong kalooban. Ay sa pamukay nawa namin lahat ng ito ng aming narinig o natutunan aming pagkakaroon. Palain niyo po kami, O Diyos, po aming panalangin sa pangalan ni Jesus.